po tayo seryoso. Parang buhay na buhay ang Semana Santa sa atin. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Kagaya po ng ating po mga narinig na patotoo, ating pong napapatunayan. Ang Diyos natin ay hindi patay. Amen po ba? Siya ay buhay. Kasi nararanasan natin kumikilo siya sa ating buhay at meron siyang ginagawa sa ating buhay. Hindi lamang po natin yun alam, kundi ating nararanasan, ating nakikita yung mga ebidensya. No? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong talakayan para po sa pagtanggap ng banal na spirito, no? At pagkilos niya sa ating buhay. Samahan po muna ninyo ako sa isang panalangin. Sa aming Diyos na tapat at mabuti, kami ay sa iyo'y nagpupuri. Tunay na hindi po namin maitatanggi ang iyong ginawa sa aming buhay. Sa mga patotoo, sa mga kapatid namin na tumayo rito at nag-share ng kanila pong mga patotoo. Salamat po, Lord, dahil sa buhay nila, ikaw ay kanilang nararanasan. Sa iba't ibang kamaraanan, ikaw ay kumikilos at kami iyong dinadala, ibinabalik sa iyong banal na presensya. Ang buhay po namin ay sa iyo nagmula at patuloy itong gamitin para sa iyong karangalan. Sa amin din pong pakikinig ng mga salita po sa gabi ito ay aming dalangin ang iyong pagkilos, ang iyong pong pagbibigay sa amin ng pangunawa at isang pusong handang tumanggap sa iyong pagtutuwid sa mga katotohanan na dapat naming tanggapin at unawain. At ihanda mo rin po ang aming pong puso at isipan upang ang banal na Espiritu ay malayang makakilos sa aming buhay at malaya niyang ibuhos sa amin ng kanyang kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na aming itinataas at kinikilala sa aming pong kalagitnaan. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ang Holy Spirit ay kagaya po ng aking tinuran at sinabi ng isang linggo, no? Hindi lamang po siya bahagi ng tatlong persona, kundi ang Holy Spirit ay ang Diyos na nananahan sa atin at nagbibigay ng direksyon sa landas na dapat po natin tahakin. The outpouring of the Spirit of God was prophesied in the book of Joel, chapter 2. Ngayon din ay nabanggit ito sa Aklat ng Gawa, chapter 2, natin tinalakay noong isang linggo. Being Spirit-filled and empowered by the Holy Spirit ay mahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Wala po tayong lakas, wala po tayong sigla, wala po tayong kapangyarihan kung tayo po ay hindi na-empower ng Holy Spirit. Hindi siya nakakakilos sa ating buhay. At yan ay tinalakay natin nung nakaraang linggo. Bilang mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, ay ating naunawaan at nararanasan ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Yun ba ay nararanasan na sa inyong buhay? Dapat po, dapat yan. Ang ating karakter ay nababago at binabago ng Diyos bawat araw sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung mayroong mga bagay na anumang katigasan, anumang pagmamalaki, anumang pagmamataas, anumang pagpupumilit sa ating mga sariling kagustuhan ay hindi galing sa Espiritu ng Diyos. No? Yan ay galing sa dyablo. Hindi yun mula sa Diyos. Napakaliwanag yung tinuran sa Aklat ng Galatia chapter 5. Di ba? Na magkasalungat ang gawa ng laman at gayon din ang gawa ng Espiritu ng Diyos. At sa gabi ito, we will experience the fullness of the Spirit. The fullness of the Spirit. Yung buong pagbuhos, ang kapunuan, ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa ating buhay. At yan ay dapat nating maunawa. Una, how are we going to experience the fullness of the Spirit? Siyempre, una, by receiving the Holy Spirit. Receiving the Holy Spirit. Hindi po tayo mapupuno, hindi po tayo mapupuspos kung hindi natin tinatanggap ang Espiritu Santo. Yan. Gaya po nung water dispenser doon sa likod. Nakikita po natin.
may tubig na nakalagay. At merong paraan para kuhanin ang tubig. Kung ang inyong baso ay itatapat nyo lamang doon sa tapat ng butas na lalabasan ng tubig at hindi ho pipindutin yon para lumabas ang tubig, mapupuno ang inyong baso. Hindi ba? Makikita nyo lang yung tubig doon sa galon, pero ang inyong baso na itinapat doon ay hindi mapupunuan. No? Mali bang pindutin yun at yun ay mapuno. So doon tatanggapin mo ngayon yung tubig, pupuno doon sa baso. Mapupuno yun ayon sa dami ng gusto mo. Pwedeng kalahati, pwedeng yun ay puno. Kaya po ang pagtanggap sa banal na Espiritu ay una po itong bahagdan upang maranasan natin ang kapuspusan, ang kapunuan ng karanasan natin sa Espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi po natin siya tinanggap, hindi siya kikilos sa ating buhay. Naintindihan po natin? O, hindi makakakilos. So, tingnan po natin ang sinasabi sa aklat ng Juan, chapter 7, verse 39. Juan, chapter 7, verse 39. Kita niyo po. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. After that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. So, ang Espiritu Santo, no, dito ay ipinangako na matatanggap ng mga mananampalataya, no? Since Jesus had not yet been glorified, no, the Spirit had not been given. Pero ang Espiritu ay ipinangako. At ngayon si Kristo ay nag-glorify na, no, doon sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Then the promised Holy Spirit in Acts chapter 1 verse 8, bababa sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ipinangako yon. At kayo ay bibigyan ng kapangyarihan. At kayo ay magiging mga saksi ko. No? Sa Judea, sa buong Judea, Samaria, no, sa Jerusalem, sa Judea at sa buong Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay ibibigay para sa lahat ng tatanggap sa Espiritu Santo, magtitiwala sa Kanya at sa Kanyang gagawin sa ating buhay. And that means submission. No? The moment we receive the Holy Spirit, that means we are going to submit our whole life to the work of the Holy Spirit. Kaya makakakilos ang Espiritu sa ating buhay. No? Pero kung hindi natin tinatanggap, hindi natin kinikilala ang Espiritu ng Diyos at ang pagkilos niya sa ating buhay, hindi po iyon magaganap. No? Hindi po iyon magaganap. So we have to receive. Nung tinanggap natin si Jesus, di po ba? Ay ibinigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. Sabi, di ba tinanggap na nga? Tatanga ng pagkahirang sinabi na yun sa Pilipos chapter 1 verse 13. So ibig sabihin, ang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng tatak ng Espiritu. Bakit sinasabi pa to receive? No, receive the Holy Spirit. Kung tinanggap natin ay naging tatak ng pagkahirang sa mga mananampalatayang tumanggap at kumilala kay Kristo. Oh. Ano pa ang i-receive? Receiving the work of the Holy Spirit in our lives. Ako po ay nalulungkot kasi meron pong mga tao na yung ginagawa manifestation ng Holy Spirit sa church ay hindi nila tinatanggap bagkus ay kanila pang kinukondena. Kinukondena. Ano po yun? Yung mga manifestation ng Holy Spirit sa buhay ng iglesia. No? Yung empowering the church sa praise and worship. May mga tao, we cannot judge. And atin pong ingatan ang ating mga sarili na humusga. No? Doon sa mga natutumba. Yung iba tinatawanan nyo.
Ha? Kung yun man ay drama, yun ay pananagutan nila sa Diyos, di ba? Eh paano kung yung Espiritu nga ang gumagawa doon, tapos ay nililibak mo yung kanilang pagkakatumba at nililibak mo ang kanilang pagsasalita sa ibang wika at tinatawanan at kino-question mo ang kanilang pagpupuri sa Espiritu Santo. Di ba? Kaya napakahalaga na meron tayong strong discerning spirit para dito. Hindi tinatanggap ang Espiritu Santo natin. Yan ang unforgivable sin. Yan yung kasalanan na hindi napapatawad. Kapag tayo ay namusong sa Espiritu ng Diyos. No? Kaya kung makakita tayo ng ganoon, at tayo ay nako-confuse, then ask the Spirit Himself kung yun ay siya ang kumikilos at yun ay gagawin niya. No? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag tayong magbawal, huwag rin tayong humusga kung wala kang alam sa ginagawa ng Espiritu Santo kasi ikaw ay magkakasala. Huh? The Holy Spirit in you will confirm His Word doon sa mga tao kung saan siya ay kumikilos. Pero kung yun ay nag-create sa'yo ng doubt, no? Tanongin mo, tama ba ang aking nararamdaman o ako ay humuhusga? And then ask the Holy Spirit, no? To confirm it to you. Ang Holy Spirit naman, kung yun ay gawa niya, mararamdaman mo yan. No? Pag nakita mo, hindi ka magkakaroon ng judgmental spirit. Kung yan ay wini-welcome mo, alam niyo po ang inyong mararamdaman, mabe-bless kayo. No? Kasi ang Holy Spirit ay nagbe-bless. So yun po yung sinasabi dito, to receive the Holy Spirit, isang bagay. No? Kasi tayong mananampalataya, tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos. Amen ba? Nasa inyo ba ang Espiritu ng Diyos? Yes, tinanggap natin si Kristo, tunay na pagtanggap, meron kang tatak ng pagkahirap at yun yung Espiritu Santo. Then why? Sinasabi ngayon ay receive the Holy Spirit. No? Yun ay yung pagtanggap sa Kanya, sa Kanyang pagkilos at ginagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Sa aklat ng gawa, dyan napakadaming kasaysayan sa pagkilos ng Espiritu Santo. Di ba sa chapter 2, ipinangako sa chapter 1, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi. So chapter 1, ipinangako. At yun ay naganap. Chapter 2, habang sila ay nagpupuri, sila ay sama-sama, so nandun sila, nag-gather sila, nagpupuri sila sa Diyos. Ang sabi daw na, nakarinig sila ng tunog. No? At yung tunog na yun, maya-maya, sabi, yun ay pumuno doon sa paligid at maya-maya ay mayroong mga tila bilang apoy na dumampi sa bawat isa sa kanila at sila nga ay nagsalita sa iba't ibang wika. No? Ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dumating at natanggap ng mga mananampalataya. At meron din mga nakakita na tudlasing tong mga to. Di ba? May nagsabi? No. Lasing sila, wala sila sa kanilang sarili. Pero ito po ang patunay. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ang ginagawa niya sa buhay ng iba ay papatunayan din niya sa iyo. Then receive the Holy Spirit and His work in your life and in the life of the church. Ipinangako yan eh. Ang Diyos ba na nangako sa aklat ng gawa ay ibang Diyos na tinanggap natin ngayon? Hindi po ba? Magkapareho. Ang Espiritu ba na pumuspos sa kanila doon sa aklat ng gawa sa mga mananampalataya na nagkakatipo noon ay ibang Espiritu na mayroon tayo? Hindi. Tumanggap tayo ng iisang Diyos at ng iisang Espiritu na nanahan sa atin. Malibang iba nga ang Espiritu mayroon ka. No? Dalawa lang naman po yun eh. Ang Espiritu ng Diyos at ang masamang Espiritu. So, alin sa dalawa ang mayroon ka? Ayan, no?
Alin sa dalawa? So tayo po ang nakakaalam niyan. Yan ay magmamanifest sa ating buhay. Makikita yan sa inyong mga mukha. Makikita yan sa inyong pagkatao at sa ating pamumuhay bawat araw. Dahil ang banal na espiritu na tinanggap natin ay hindi espiritu ng kaguluhan. Kung ang espiritu na nararamdaman mo ay lumilikha ng kaguluhan sa buhay mo at sa buhay ng iglesia, kapatid, hindi yan espiritu ng Diyos. Kasi hindi nilikha ng kaguluhan ng Diyos dahil siya ay Diyos ng kaayusan. Hindi ho ba? Hindi rin nilikha ng pag-aagam-agam ang espiritu ng Diyos. Bakit? Espiritu siya ng kapayapaan. No? Hindi nang liligalig. Tandaan po niya, no? Hindi nang liligalig ang espiritu ng Diyos. Dahil siya ay espiritu ng kapayapaan. Si Haring Saul, naalala niyo po si Saul? Di ba? Siya ay hindi makatulog. Siya ay sa bumot damag, siya ay gising at siya ay mayroong gumugulo sa kanya. Ginugulo siya ng espiritu, ng masamang espiritu. Ni-istorbo siya. So ano gagawin niya? Ipinapatawag niya si David at sinasabi, tugtog ka. Para ako ay magkaroon ng kapayapaan. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. So, hindi pwede ang Espiritu na iniwan niya sa atin, magkukontradik sa Kanya. Di ba? Dahil yun ay may pagkakaisa. Kaya yung tinanggap nating Espiritu, hindi pwedeng lumikha ng pagkakagulo sa ating buhay at sa buhay ng iglesia. So, tingnan natin ngayon, di ba tinanggap ko nga ang Espiritu? Bakit ganon? O tanongin mo ang sarili mo, ano ang tinatanggap mo ngayon? Yun bang Espiritu ng Diyos o yung masamang Espiritu na bumubulong sa'yo? Huwag mo hayaan, huwag po nating hayaan na tayo ay gamitin palagi ng kaaway, no, sa kanyang mga plano. Kasi kung minsan tayo mga mananampalataya ay ganun. Nakikinig tayo sa kaaway. At feeling natin tayo maka-Diyos. Di ba? Feeling natin tayo ay matuwid. Feeling natin tayo ay tama. Pero nakikita sa ating ginagawa ang kamalian. Matitigas na puso, matitigas na ulo. No? Sa halip na tumuwid, paliko, lagi ang lakad. Di ba? Kabaliktaran yon. Sapagkat sila nga humikilala kay Kristo at pinananahanan ng kanyang Espiritu ay lumalakad sa katuwiran. No? So, lalakad tayo sa katuwiran. Kasi ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng direktiba na lumiko ka. Diba? Hindi tayo bibigyan ng utos na sumuway ka. Ano sasabihin? Ano ang direksyon ng Espiritu ng Diyos? Lumakad ka sa katuwiran. Kaya nga meron tayong sinasabing conviction. Diba? Conviction. So, yung Espiritu ay tinanggap natin. Meron tayo, hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. O bakit hindi nakakakilos? O babalikan po natin yung ating talakayan ng isang linggo. Kasi putol ang connection. So, kailangan meron tayong connection. Dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagtanggap natin sa Espiritu magiging malinaw at ang pagtanggap natin sa ginagawa niya sa ating buhay magiging maliwanag pa sa sikat ng araw. Ay, nang maliwanag po dyan. Pinangako yun ng Diyos. Ang Diyos ba ay nagsisinungaling? Hindi. Sabi niya, pagdating ng Espiritu Santo, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Paano kapangyarihan yun? Upang talunin natin ang mga gawa ng kaaway. Napakahirap pa naman, nangangaral ka ng salita ng Diyos, nangangaral ka ng nangangaral, pero ang puso mo, nagre-rebelte at masama ang iyong kalooban. Di po ba? Parang mahirap yun.
Paano ka dadaluyan ng pagpapala ng Diyos kung ikaw ay barado? Hindi dadalo. Kaya yung cleansing, no? Napakahalaga po yan sa ating buhay. As we receive the Holy Spirit, we will receive His Word in our lives. No? Tatanggapin natin din yun, ang ginagawa niya. So kung ikaw ay nakakaramdam ng conviction mula sa Espiritu Santo, huwag mong ito-turn down ang conviction na ipinaparamdam sa iyo ng Espiritu. Tandaan po natin, yun ay unforgivable sin. Ang ating pagbabaliwala, ang ating pagpamumusong sa Espiritu ng Diyos, yun ay walang kapatawaran. Let us listen. Hingin natin, Lord, bigyan mo po ako ng spiritual ears para marinig ko ang iyong tinig at ang iyong sinasabi. Turuan ang aking puso na maging mapagkumbaba at ang pusong ito, ang Espiritu ay kumilos at dalhin ako sa direction mo. That we are receiving the Holy Spirit. We will be able to answer the call kasi tinanggap natin ang Espiritu sa ating buhay. And we are giving ourselves willing and available para sa Kanyang gagawin sa ating buhay. Kaya walang Kristiyanong talunan. You will be empowered by the Holy Spirit. Pangalawa, in experiencing the fullness of the Spirit, being anointed with the Spirit. Being anointed. The anointing oil was poured upon the recipient. Yung anointing oil, ibinubuhos yan doon sa recipient. Yung recipient din tatanggap. Sa 1 Samuel chapter 10 verse 1, tingnan natin. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos hinagka niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. So ito ay ang pagpili kay Saul, no? So siya ay binuhusan ng langis, pagtatalaga sa kanya. Yung anointing ibinigay sa kanya. So kapag sinabing anointing poured upon, the Holy Spirit is poured upon soul. So the Holy Spirit is poured upon the believer. So ibinubuhos yan, ano? Ibinubuhos sa atin. Gagaya ko ng sinabi dito. At yan ay para sa tanging gawain. Ang sabi ko kay Saul, pamumunuan ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. At iyon ang magiging palatandaan na hinirang siya ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Kita niyo po, no? Binigyan ng empowerment, pinalakas ng Diyos itong si Saul sa pamamagitan ng anointing na yon. Binuhusan siya ng langis, yun ay pagtatalaga sa kanya. Anointed by God, pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. So tayo po bilang mga mananampalataya, when the Holy Spirit was poured upon us, no, tayo ay hinirang ng Diyos para sa kanyang tanging gawain. Alam po ba natin kung ano ang tanging gawain na ipinalaga sa atin ng Diyos? Dapat po alam natin yun, no? Because we were anointed. The Holy Spirit was poured upon us. Hindi para yung maging parang medalya na nakasabit lang. Kundi para buong lakas na makakilos ang Espiritu sa ating buhay at makita ng iba that you were anointed by God. Nakikita po ba ng iba na tayo ay pinili ng Diyos? Nakikita po ba sa buhay natin na tayo ay hinirang ng Diyos?
No? Nagmamanifest po ba yung anointing na iyon sa atin? No? Na tayo ay iba. Alam niyo po, kapag ikaw ay anointed ng Diyos, kahit ang diablo, hindi kanya kayang galawin. Ha? Mahalaga yun. Hindi kanya kayang galawin. Hindi kanya malilikot. Hindi siya makakapasok sa iyo. No? Hindi siya makakapasok. Kaya walang Kristiyanong anointed by the Spirit of God na masasapian ng masamang espiritu. Wala. Kasi poured out sa iyo yung spirit di ba? Mapansinin niyo yung example ko kanina, yung baso. Yung baso, walang laman. O kapag yun ay pinindot niyo yung dispenser, lalabas ang tubig, mapupuno yun, may laman wala. Meron. O nung ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin, meron na tayong laman. Naalala niyo po yung masamang espiritu na inalis doon, pinalayas doon sa katawan ng isang tao. Ang sabi ko doon, nakalaya yung lalaking yun. Nakalaya siya mula sa pananakit at pagsama sa kanya, pagpapahirap ng masamang espiritu. Kaya di ba sabi doon, nakita ng masamang espiritu na yung taong yun na kanyang inalisan ay walang laman. Bumalik siya, walang laman. At ano po ang sabi doon sa istorya? Ang masamang espiritu ay nagsama ng mas masasama pang espiritu at bumalik doon muli. O, di ba? At kaya ang taong yun ay naging mas masama pa kaysa sa dati. Naging mas masama pa kaysa sa dati. Kaya, when the Holy Spirit was poured upon us, ang Holy Spirit, siya ang pupuno sa atin. And let the Holy Spirit move in our lives. Huwag natin alisin, huwag natin baliwalain ang Espiritu Santo. Ano gusto niyong pupuno sa inyo? Ang Espiritu ng Diyos o ang masamang Espiritu? Kasi yun yung talaga ang papalit. Yun ang papalit sa atin. So, we will not be able to experience the fullness of the Spirit kapag yun ang pumalit. And don't let it happen. Huwag nating hahayaang yun ay maganap sa atin. So, paano nangyayari yun? Kapag tayo ay paulit-ulit at palagi na tumatalikod sa Diyos at lumalabas tayo sa Kaniyang protection. Ang Holy Spirit, hindi natin pinapakinggan at siya'y nananatili nasa isang tabi lamang. Hindi natin nararanasan yung kanyang pagkilos sa ating buhay, yung kanyang kapuspusan, hindi natin nararamdaman. Tingnan niyo po dito, si Saul, si Saul, inanoin siya, di po ba? Pero siya ay ginulo ng espiritu ito, ng masamang espiritu. Bakit? Hindi na siya sumusunod sa Diyos. Yun yung time na ang ginagawa niya ay taliwas na sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Yun yung mga pagkakataon na napupuno na siya ng inggit, ng galit kay David. Kaya di ba tinudla niya ng selos. Tinudla niya dito si David sa isang siya tumutugtog. Buti na lamang si David, malakas ang pakiramdam, nakailaw. Pinagpupuyatan na nga. Tinutugtugan na nga para siya'y manahimik at kumalma. Sinibat pa. Kita ko din yan. So yun ang pumupuno sa kanya, yung mga negative na kaisipan, na emosyon, yan ang pumupuno sa kanya at yun ang naging foothold ng kaaway sa kanya. Kita niyo po? So as we ask the Holy Spirit, makikilalanin natin siya at lalapitan, kakausapin sa ating pong pananalangin. Ask the Holy Spirit to fill us and give us the anointing sa ating buhay. So, buhos yun sa atin
and the protection that comes from the Lord will be experienced by those who trust in Him. Mararanasan natin yan. So, yun yung pangalawa, no? Being anointed. So, magkaiba po yun, no? Tinanggap mo, tapos binigyan ka ng anointing. Pangatlo, being filled with the Spirit. So, anong ibig sabihin ng being filled with the Spirit? This describes the effects which the Spirit has within believers. They are filled with the Spirit. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 4, atin pong tingnan. Ang naganap po dito sa mga mananampalataya sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. No? Sabi, silang lahat. Kailan kaya ito mangyayari sa atin? Gusto ko itong maranasan natin. Na ang lahat ay mapupuspos ng Espiritu Santo at magsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Hindi ba? Na-imagine niyo ba yun, ha? Yung scenario na yun, na ganun tayo dito, no? Sa ating pagtitipon, lahat ay nakaranas ng kapuspusan. Pero paano makakaranas ng kapuspusan kung hindi nasuko sa Diyos? Ang puso puno ng galit, puno ng katigasan. Ang mga mata, matatalim pa sa sibat kung tumingin sa kapatid. Di ba? Ang mga salita, para mga sibat at mga patalim na sumusugat sa damdamin ng ating mga kapatid. Lagi tayo naglalagay ng dibisyon sa ating pagitan. Hindi ko kay kilos ang Espiritu Santo kapag ganyan. Huwag mong asahan. Namimiss ko yun yung time na yun. No? Pinagkaroon tayo ng mga services na nararamdaman mo talaga halos lahat, no? Nakakakita, nakakaranas ng kapuspusan. Bakit hindi natin yan maramdaman? Kasi ang puso puno ng divisyon. Hindi buo. Paano bababa ang Espiritu Santo kung ganyan ang ating puso at ang ating mga isipan? Hindi tayo buo. Di ba? Yung fullness of the Holy Spirit, hindi na na-experience. Bakit? Kasi yung baso na isinawag mo, butas. No? Butas. Paano mapupuno? Hindi na pupuno kasi dumidiretso. Lumalampas lang. O, hindi na pupuno kasi may lamang iba. No? Kapag yun ay may lamang iba, yung bumubuho, saan mapupunta? Tatapon. Lalabas. Kasi may ibang pumupuno. How can we be filled by the Holy Spirit? No? Kung ang puso natin ay ganyan. So, i-unload natin ang lahat ng iyon. Huwag mo tayo nagpa-plastikan. No? Na tayo ay feeling okay, pero hindi tayo okay. Hindi mo natin yan maitatago sa Diyos. No? Kaya hindi makapenetrate Di ba? Ang humahad lang sa katugunan ng Diyos sa ating panalangin ay ano? Ang ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo dinirinig ng Diyos sa ating panalangin. Bakit? Kasi dahil sa ating mga kasalanan. Sumagot naman ang Lord sa prayer ko Nagkaroon naman ng answered prayer. That is the grace of God. Pero ikaw mismo sa sarili mo, ask yourself. Hindi tayo pwedeng magbalat kayo. Hindi tayo pwedeng mag-pretend sa harap ng Diyos. Marami sa atin great pretenders. Ipagsusulit po natin yan sa Lord. Kung tayo ay mga mananampalataya, ay diretso lakad. Diretso lakad. Hindi tayo yung papahing-pahing lagi. Yung papahing-pahing. Yung hindi tuwid yung lakad.
No? Ba, straight dapat ang lakad. O lakad ka, diretso. No? Hindi tayo yung pagbungulan dapat ng mga bagay na hindi na gusto ng Lord. But let us be agents of His love, of His compassion, of comfort. Di ba? Encouragement. Tayo magiging agent, hindi yung tayo mga nguso-nguso. Ganun. At di nararapat sa mga nanampalataya. No? Kayo, kami. Hindi yan dapat. Hindi nalulugod ang Diyos. Di ba yun yung sinasabi na pinupuri nila ako sa kanilang mga labi, pero malayo ang kanilang puso. No? If you obey me, you will obey. Now, if you love me, you will obey me. Ayun sabi ng Lord, no? If you love me, you will obey me. Hindi pwedeng sinasabi natin, Lord, I love you, Lord. No. Pero tayo ay galit sa ating kapwa. Sa book of 1 John, nakasulat siya. Di ba? Kung sinasabi na, chapter 4, kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, ngunit tayo namumuhi sa ating kapatid. Sabi ko doon, dinadaya natin ang ating mga sarili at tayo ay mga sinungaling. Paano ka pupuspusin ngayon? Di ba? Kasi ang kapuspusan mong nararamdaman ay galit at kasinungalingan. Na kung itataas natin ang ating kamay sa Diyos, di ba? Hindi karapat dapat. Tapos pupura tayo, ay, taas ang kamay, taas ang kamay. No? So, ano magiging labas natin sa harapan ng Diyos? Tayo ay mga plastic. Alam ng Diyos ang ating puso. So, how can we receive this infilling of the Holy Spirit? No? Ayan experiencing the fruits of the Spirit, being filled. No? Being filled, pinuno ka. No? So, yung pangalawa, yung anointed, ibinuhos sa'yo, poured out, no, ibinuhos. So, yung infilling, pinuno ka ngayon. No? Pinuno ka ng Espiritu Santo. And the Spirit of God, no? Hindi ka dyan ililib doon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. So, kaya po kung tayo ay napuno ng Espiritu, no? So, this process is an ongoing one. Ito ay nagpapatuloy. Maaari natin itong maranasan ng paulit-ulit. Yung infilling of the Holy Spirit. And there are subsequent experiences of being filled. Sabi po sa Efeso 5, verse 18. Tingnan po natin. Efeso chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. No? So, magkaiba, parehong may Espiritu yun. No? Espiritu ng alak, yung sa Espiritu ng Diyos. Yung mag-iinom, yung paglalasing, no? Napupuspos sila ng Espiritu ng alak. No? Hindi na kokontrol ang sarili. Kita niyo yung pagkakaiba, ho? Yung Espiritu ng alak ang pumupuno sa kanilang utak. Kaya ano pong ginagawa? Kasi lasing ako, pasensya ka na, hindi ko nakokontrol yung aking sarili. Pasensya ka na, lasing ako, hindi ko alam ang aking ginagawa. Pero di ba, kapag napuspos ka ng Espiritu Santo, alam mo kung anong nangyayari sa iyo. Kasi hindi kinukuha ng Diyos ang iyong katinuan. At hinahayaan ng Diyos na ma-enjoy mo ang presensya ng banal na Espiritu at ang kanyang ginagawa sa buhay mo. So, kaya sabi po dito, no? Huwag kayong maglasing. Sumisira yan ang inyong buhay. So, anong kailangan? Tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Iyan ang hingi natin sa Lord. Ang tayo lagi ay makaranas ng kanyang kapuspusan, ano? Upang ma-maintain natin yung fullness of the Spirit of God sa buhay natin. So, we need to drink daily from the source of supply. At yun ay sa presensya ng Diyos. No? Drink daily from the source of supply. No? In the presence of God. In order for us to be filled by the Holy Spirit. Focus ang kailangan dito. No?
Alam niyo po ang kaaway, di po ba? Sabi ko po doon sa John chapter 10 verse 10, yung message yung Sunday, ang kaaway ay dumarating upang siya ay magnakaw, upang pumatay, upang manira. Alam niyo, ang kaaway minsan pwede ho niya, naranasan niyo kayo ay nagpe-pray, tapos sa inyong pagpe-pray, parang nalilimutan niyo na anong susunod at ano yung sasabihin. Ha? Naranasan niyo ho yun? Sino dito nakaranas ng gano'n? Gusto mo na alam kung ano ipag-pray mo. Parang nabablock mo naman, mental block ka. No? Kasi kahit sa pag-pray natin, ginugulo tayo ng kaaway at ninanakaw niya yung mga bagay na. Parang kagabi po, isang gabi, ako nagpa-Bible study, ako ay tumigil, ang tagal. Ewan ko napansin niya, yung sa mga nanood ng live, ng online, nakagat ako tumigil ako, ang tagal. Parang nawala sa saglit na nawala doon sa ginagawa ko, parang nawalan ako ng malay na hindi ko maintindihan. Yun yung naranasan ko noon, nung oras na yun, hindi ko maintindihan. Tapos yun parang biglang merong nagbalik sa akin, doon sa akin ginagawa. Yun, kaya ako nagpatuloy. Sinireview ko yan sa isip. Inaagaw niya ko minsan yung ating mga ginagawa, na ganun yung diablo. Yung mga bagay na para sa atin, at yung blessing, inaagaw yan ng diablo, may nangangagaw ng blessing, no? So yan ay ating rebukin at magagawa lamang natin yon kung tayo ay nandun sa fullness of the Spirit. No? Yung fullness of the Spirit ay ating natatanggap, ating nararanasan sa ating buhay. Kasi siya ang kikilos sa kahinaan ng laman, di ba? Sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad na nakatulog. Hindi ba kayo mga panalangin kahit isang oras lamang, ang laman, ito ay mahina, pero ang espiritu ay malakas. So kung ang laman ay mahina, so yung espiritu natin, yung espiritu ng Diyos at yung espiritu natin, kailangan ito ay nagtatagpo at yun ang magbibigay ng kalakasan sa atin. No? Kaya po yung mga nagpa-fasting, sila ay nananalangin. Bakit sila nakakatagal na hindi kumakain? 1 meal, 2 meal, 3 meal, pero malakas din nakakaramdam ng gutom, ng pagod. No? Bakit? Kasi yung espiritu na, pero kung isipin mo, nakakagutom na, gutom na ako, talaga sinasabi mo sa utak mo, gutom ka, magugutom ka talaga. Hindi ka tatagal doon, no? Kasi ang fasting, ito din ay discipline sa iyong sarili. No? Discipline mo yan. Pero kung iisipin mo lagi, hindi ba kami kakain? Hindi ba ako nagugutom na ako? Talagang mararamdaman mo kasi sinasabi ng utak mo na nagugutom ka at yan ay mararamdaman ng iyong katawan. Iuutos ng utak mo sa iyong katawan, sa iyong tiyan, nagugutom ka, so tutunog yan. Gutom na. Mama, so tutuksoin ka ngayon ng kaaway. Kumain ka. Ayan. So, ganyan po, no? Yung fullness of the Spirit ay mahalaga para po tayo ay magtagumpay laban sa kaaway. No? So, yan ay ating pong pakakatandaan. Kasi, kung minsan, dyan po tayo nagkukulang. No? Be filled with the Spirit. So, yun po yung 3. Pero meron pa po akong 2. No? Medyo mahaba po ito talaga. No? Kung itutuloy ko po yung 2 ngayon, bunin mo yan ng alas 10. Okay. So, dito muna tayo sa 3, no? Experiencing the fullness of the Spirit, we have to receive, no? The Spirit of God. Receive the Holy Spirit. Pangalawa, be anointed with the Spirit. Kung saan tayo po ay ipo-pour out yung Holy Spirit sa mananampalataya. Pangatlo, being filled. So, ikaw ngayon ay mapupuno. So, kaya napupunuan ka ng Espiritu Santo at kapag napuno ang kapangyarihan ng Espiritu, then you will be able to fight. To fight and to destroy the work of the enemy in your life. Sa iyo muna, personally. Kaya di mo ba, sa Santiago chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Submit, isuko mo yung sarili, isuko mo ang iyong pride, isuko mo ang iyong saltik, isuko mo ang iyong hindi mapapatawad, isuko mo ang iyong negativity, isuko mo sa Diyos ang
ang mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa Kanya, mga bagay na ginagawa mo, yung habitual sin, yung disobedience, yung idolatry, no? Isuko mo yan sa Diyos for you to be able to be filled by the Spirit of God. We're not perfect, right? Hindi tayo perfecto. Pero, hindi mo kailangang maging perfecto bago ka ma-feel ng Holy Spirit, no? Bago ka mapuspos. Ang kailangan mo lamang is to surrender, no? Surrender. Surrender everything to God for you to receive the Spirit, for you to be anointed, and to be filled. So, meron pa po tayong dalawa. So, next week ay itutuloy po natin ang ating pong talakayan tungkol sa experiencing the fullness of the Spirit. So, nawa po ay nagkaroon po tayo ng kaalaman at pagkaunawa sa ating pong pagtanggap sa Espiritu at sa kung paano niya kinikilos ang ating buhay at kung ano ang mga dapat natin gawin upang maranasan natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Tayo ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito dahil alam po namin ikaw ang nagturo. Meron po kaming mga shortcomings, meron po kaming mga mistakes and failures na nagagawa sa aming pong buhay. Pero salamat for giving us chances. At salamat din, Banal na Espiritu, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng empowerment namin kailangan upang kami ay makapagpatuloy sa aming journey. Salamat, Banal na Espiritu, dahil kami ay dinadala mo sa direksyon na nais ng Diyos sa aming buhay. Salamat, Banal na Espiritu, dahil sa iyong pagpapalakas sa amin ay meron na kaming kakayahan na magtagumpay laban sa gawa ng kaaway sa aming pong buhay. At salamat sa discerning spirit na ibinigay mo po sa bawat isa upang aming ma-discern ang mga pagkilos ng kaaway sa aming buhay at kung paano ang banal na spirito ay gumagawa sa aming buhay. Salamat sa kapangyarihan, salamat sa kamalayan, salamat sa pagkaunawa at ang mga salitang ito aming itinatago, iniingatan sa aming puso, sa aming isipan upang kami ay hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Huwag namin itong malimot kundi aming gamitin at ma-practice sa aming journey sa buhay pananampalataya. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga anak. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus.